Mga kababayan, ating panoorin itong video na to kung saan si Senator Ping Lacson ay nag-iimbestiga po sa mga ginagawa ni Chief PNP Bato de la Rosa nung panahon nila, nung drug war nila ni Duterte. Tinatanong dito ni Senator Ping kung nananalo ba o natatalo sina Bato de la Rosa at Duterte po sa kanilang drug war. At kung makikita nyo dito mga kaibigan ay hindi po matino ang mga sagot ni Bato de la Rosa at paalam nyo yun, parang palapalagay lang yung pagbibigay niya ng datos sa investigation. Ating panoorin mga kaibigan at ating kukomentuhan po yan. Using, with the permission of Senator Risa, ang tanong is, are we winning the fight against illegal drugs? At this point in time, with all the boldness, enthusiasm, with all the risks, with all these cases, are we winning? Where are we now? Alam nyo, during the budget hearing ng PIDEA sa ng DDB, napag-alaman namin, because I asked them, ang isang user, ang gamit niya is 0.05 gram. Yan ang regular. Ito yung average user. 3 times a week, so that's 0.15 gram. Multiply that do sa present, sa current presyo, kasi tumaas daw ang presyo, so that's an indication that you're winning somehow. Kasi 4,000 na raw per gram ang street value, street price. So, 0.15 gram, yun ang gamit per week, times 4,000. And then times 4 million, ito yung current data Users. sa number of users. We came up with 2.4 billion per week. Pag minultiply mo ng 52 weeks, that's 124.8 billion pesos. Napakalaking pera mga kaibigan. Tamang-tama yung computation ni Senator Ping mga kaibigan. 0.05 times 3 ay di 0.15 grams per week. Kung imumultiply mo nga naman yan, kung imumultiply mo halimbawa ng 0.15 per year, 7.8 grams ang nagagamit ng isang user. Most probably, mas higit pa yan mga kaibigan sa isang taon. So, kung i-compute mo nga naman yun sa per user, 7.8 grams ay meron pong 4 million users. Yun yung estimate daw na drug user sa Pilipinas. Ipapatak po mga kaibigan, 31.2 metric tons na shabu. 31.2 metric tons na toneladang shabu po mga kaibigan ang nauubos daw dito sa Pilipinas. So kung imumultiply mo nga naman yung 31.2 metric tons sa 4,000 pesos, ay talagang papatak ay 124.8 billion pesos mga kaibigan ng pera. Napakalaki, talagang hindi po talagang masasabi natin. Napakahirap po labanan mga kaibigan. Napakahirap. Kaya yung approach po dito ni Bato na alam nyo, ura-urada silang nagdeklara niyan na wala man lang silang pag-aaral mga kaibigan, di ba? Walang, alam niyo yun, walang study kung epektibo ba ang pakikipagdigmaan diyan sa mga drug lords na yan sa ganyang paraan ng patayan. Hindi po mga kaibigan. Hindi epektibo yan. Nagamit na yan ni Nixon. Nag-war on drugs din si Nixon mga kaibigan. Sa Colombia, nag-war on drugs din sila mga kaibigan. Katakot-takot din patayan noong 1960s at 1970s, 1980s. Hindi po sila nagtagumpay mga kaibigan. Sa ibang paraan sila nagtatagumpay. Hindi sa patayan. Hindi po sa patayan mga kaibigan. So ating tuloy po ulit itong video at makikita nyo kung paano sumagot si Bato de la Rosa. Yun ang merkado. So, in spite of that, dahil ang dami nyo na na-dismantle na mga laboratories, ang daming nahuhuli, ang daming napapatay, bakit ganito pa rin? Ano ba yung number of... Bakit ganito pa rin? No? Imagine niyo mga kaibigan hindi na natin na alam tawag doon. Kung ngayon ay marami nagrereklamo pa rin doon sa mga AGK. Ito mga kaibigan, 3 years ito after na i-declare yung war on drugs ni Duterte. Nagtatanong si Ping Lacson, diba? Bakit ang dami pa rin kung talagang kayo ay hagad-hagad na sa panghuhuli, sagad-sagad na ang inyong mga pagpapakulong, pagpapapatay, eh bakit ganito pa rin? users? Siguro isang indicator din kung nananalo tayo o nananalo kayo sa law enforcement side. Ilan na ngayon ng latest, yung pinaka-current na
number of users, drug users in the country. Kasi several months ago, 4 million ito sabi ng PIDEA. Meron ba kayong datos? Kasi dyan yung mame-measure, ito yung long-term na, yung strategic, ika nga, Kasi when I look at these policemen, alam mo, without passing judgment on their guilt or innocence, alam mo, nakakaawa rin Ayun mga kaibigan, makikita nyo si Panfilo Lacson, meron siyang genuine na awa doon sa pulis. Si Digong mga kaibigan, wala siyang genuine, wala siyang natural na awa doon sa pulis mga kaibigan. Diba? Kaya kung makikita nyo talaga dito, peke yung awa ni Digong sa pulis. Ang totoo lang ay yung ego ni Digong nang pumatay mga kaibigan. Yung mali niyang haka-haka, yung mali niyang pagkakaintindi kung paano susugpuin ng drugs, yun ang mali. Diba? Mali yung haka ni Digong sa kanitong si Bato de la Rosa. Mali yung detalye nila sa pagkakaintindi kung paano susugpuin ng drugs. Ang tanong ko nga sa kanila, is it all worth it? Yung enthusiasm nila na baka sakali makakuha ng medalya, baka sakali ma-promote, siguro yung iba sa kanila, iba naman yung iniisip o iba yung motibo. But ang tanong, at the end of the day, is it worth it? Na ganyan ngayon, may hinarap silang kaso dahil sa pangyayaring siguro noong mga oras na ginagawa nila, assuming na meron silang ibang motibo other than police operation, baka nasa isip nila magandang score ito. Kita nyo mga kaibigan na ano yung sabi ni Digong sa mga pulis? Sagot ko kayo, gawin nyo yan. Akong bahala sa inyo. Protektado ko kayo. I will suffer all the consequences, the legal consequences. Nasaan si Digong? Nasaan yung kanyang mga pangakong yan? Wala. Zero. Naglaho. Hangin. Hindi totoo. Diba? Budol. Walang natulungan si Digong na pulis mga kaibigan. Doon sa drug war nila, sinong pulis na nagsabi na meron silang legal na assistance kay Digong? Wala mga kaibigan. Sariling bulsa ng mga pulis ang dukot nila. Nasaan yung sabi ni Digong na legal na tulong? Wala. Ayan mga kaibigan, yan ang totoo. So, and all the way up, kasama na si Police Director Albayalde, kasama na yung mga kasama natin police dito, is it worth it? Are we winning the drug war? Mukha ni Bato talagang siya wala siyang matinong maibibigay na sagot dito mga kaibigan. Ano siya dito? Nasa limbo. Your Honor, if we go by the pretext that Ayun, pretext lang. 'Di ba? Yun lang ang binigay niyang sagot mga kaibigan. Nasa pretext lang daw. almost all crimes are drug-related, then lumabas ngayon sa data natin that crime rate has gone down by almost 40%, then I can simply say that we are winning the war on drugs. If we go by that analogy, that is the most simple explanation that I can give you. Dahil as of now, if we go by the supply and by the demand, sa demand side, Your Honor, we have already accounted for the surrender of 1.3 million persons and the arrest of 109,000 drug personalities. That's for the supply side, Your Honor, demand side. But for the supply side, ang basehan natin dito, yung presyo ng droga, kung gaano na ito kataas ngayon, meaning, pag tumaas the law of supply and demand, if the supply is low, the price is coming up. No? It used to be 1,800 per gram. Yes, And Your I Honor. asked PIDEA, ano na ngayon ang presyo? Sabi nila mga 4,000. 4,000. So that's an indication na yung supply is shrinking, di ba? Yes, Your Honor. Kung hindi lang sana nakalusot yung 604 sa kilos. customs na shabu, kung na-recover sana lahat yun, Na-imagine nyo mga kaibigan na kung hindi daw nakalusot. Dyan nga yung mga entry points Ibig sabihin wala kayong bantay dyan. Yan yung entry points. Yung custom. Wala kayo dyan. Bakit? Kahina-hinala. Bakit? baka mas mahal pa ngayon yung presyo, Your Honor. So,
makita mo na natin ngayon na yung sa supply side, hirap sila, Your Honor. Okay. Hirap sa Ang supply sabihin side. naman natin, kasi health issue, Hirap nakalusot nga yung nasa customs. nabukasan mo yung number of drug users? Ano yung latest Yan. na datos nyo? Kasi from 4 million, according to PDEA and DDB, ilan na ngayon ang drug users? Wala. Yan ang pinaka-accurate sigurong barometer, ano? Yung number of drug users. Kasi 1.3 million nag-surrender. Where are they now? Nasaan? Baka back to the old habit. So hindi rin nagwawag, hindi rin tayo nananalo. So ilan na ngayon ang drug users? Ito as we speak. Hindi ko makapagbigay ng... Ayan Yun mga kaibigan ha. Kitang-kita nyo talagang walang kaalam-alam si Bato sa nangyayari sa kanilang drug war ni Duterte. Senate, hearing yan, wala kang alam. Ang dala-dala mo lang dyan, haka. Diba? Opinion mo lang, speculation mo lang. Mahirap yan, diba? So dito makikita talaga natin na hindi sila nagbibigay ng totoong datos. Yung sinasabing 6,000, actually talaga marami yun mga kaibigan. Diba? Siyempre, dinadaya niyang mga yan yung totoong mga reports. Diba? Ay kung yung dun nga sa ICC mga kaibigan, nadaya na tayo ni Duterte. Natanggal niya yung ICC na hindi naman niya dapat gawain yun. At yun ay gawain ng Senado. Oh. Kaya galit na galit si Tito Soto sa pagpapatanggal ni Duterte sa ICC sa Pilipinas. Diba? Hindi naman gawain ng presidente yung mga kaibigan eh. Kapag ka-treaty, Senado po ang magbabalangkas o magpapayag yan o magdi-disagree. Ngayon, sa sobrang powerful ni Duterte na napakalaki ng ulo niya ng mga panahon yan, siya mismo pinatanggal ang Pilipinas sa ICC dahil napakarami na nga pong nangyayaring patayan. Napakadami nang nangyayaring mga dahas at karahasan. Sinimulan ni na Bato, sinabayan naman sila ng mga kriminal, nawala na rin sila ng control. Kaya ang pag-aaral po nila dito sa war on drugs nila, yung study nila, mali po mga kaibigan. dapat malaman nyo para malaman nyo po rin kung nananalo kayo o hindi. Yes. Mr. Chair. Yes, Your Honor, idagdag ko lang na since we conducted our war on drugs, very ko lang po, kukunti na po talaga yung heinous crimes na nangyayari, Your Honor. Yung Mr. Chair. percent reduction from... Next meeting, sige, Your sabit nyo. Honor, isabit namin. Kasi we have Basta, to do some analysis hindi ba? yes, Your Honor. Hindi naman pwedeng puro na lang tayo nag-uusap dito. Wala naman tayong direksyon. Mas mainam Ayun. na yung meron tayong direksyon. May mga datos tayong... Ayun, mga kaibigan, di ba? Tama si Ping Lacson. Dapat may mga datos tayo dito sa lamesa na pinag-uusapan natin tong problemang ito. Kaya lang, walang datos mga kaibigan, walang maibigay si na Bato. So dito, makikita natin na talagang mahina po yung kanilang informasyon na ibinibigay sa atin. Sa Senate hearing na ito, wala pong naibigay yan mga kaibigan. Wala. At kung atin nga po nga talagang pag-aaralan mga kaibigan, failure po ang drug war ni Duterte. Kung noong mga panahong yon, drug prices ay tumaas, pero hindi naman po nila napigilan yung supply. Hindi nila napigilan yung supply mga kaibigan kasi tumaas nga yung presyo ng 4,000 to to 1,500 to 4,000. Tumaas. Kaya lang hindi po nila pa rin napigilan na eliminate yung supply. Walang sustainable long-term impact yung kanilang drug war. Sana nagpapatuloy yung ngayon kaya lang binago ni BBM. Binago niya yung sistema mga kaibigan. Hindi na katulad nung kay Duterte na patayan ng patayan. Hindi lasting solution yung kina Bato de la Rosa at Duterte. Yung solution nilang patayan ng implementation, binago po ni BBM mga kaibigan kasi nga hindi long lasting yun. Napakadaming magkakaso sa'yo, napakadaming criminal charges, siguradong aabutin mo pagka sobrang daming patayan sa iyong pulisiya sa droga. At ito pa mga kaibigan small users, yung mga mahihirap lang, hindi yung big suppliers ang tinira ni Digong at ni Bato de la Rosa.
ang maraming namatay, ang maraming naaresto, mga drug pushers at users. Pero nasan yung mga major suppliers? Nasan yung mga drug lords? Wala, mga kaibigan. Si Michael Yang nasaan ngayon? Nasa China. Oh, hindi siya na fully prosecute kasi nga malakas kay Duterte, mga kaibigan. Failure din sila pagdating sa pagdidismantle ng drug syndicates. Oh, napakadaming drug syndicates dito sa atin, mga kaibigan, hindi nila natapos. Yeah? Ano ang kinalabasan ng kanilang mga pulisiya? Human rights violation. Yan, diyan sila pumatak, mga kaibigan. Yan ang totoong nangyari. Ha? Yan ang totoong parusa, 'di ba? Human rights violation. Kung talagang magaling yung kanilang pulisiya no, wala na dapat nag-exist na drug problem ngayon, mga kaibigan. Kung talagang napakatino nung kanilang tawag dito, ng kanilang focus, yung kanilang approach. Kaya lang, mga kaibigan, failure po yung war on drugs ni Duterte, failure sa trafficking, di ba? Failure sa pagka-crackdown, no? Sa increased prices, hindi nangangahulugang nagwagi sila diyan. Dinistrap lang nila yung operation. Pero yung mga drug personalities at yung mga drug lords, nandyan pa rin. Yung campaign nila na war on drugs, ang tinarget lang ay yung mga mahihirap. Pero yung high-level syndicates, ayun, kasama nila, mga kaibigan, 'di ba? Nandun sa Davao. So hanggang dito lang, mga kaibigan, pinaliwanag lang natin na talagang failure, isang malaking pagkakamali sa part ni Duterte at ni Bato de la Rosa na ideklara nila ng ganun-ganon tawag dito, kabilis-bilis, 'di ba? Kaura-uradang dineclare nila ang war on drugs. Kaya ayan ang pinatakan. Maraming namatay na Pilipino, kapwa nila Pilipino, mga kaibigan. Kaya dapat tayo ay tumulong sa pagpugsa nitong Duterte virus. Ha? Puksain natin itong Duterte virus na kumakalat sa Pilipinas ngayon. Wala nang COVID. Duterte virus naman po ang ating lilinisin. Papatayin natin ang Duterte virus. Hanggang dito lang, mga kaibigan. Salamat po sa panonood at sana may nakuha kayong info dito sa ating video na mali at palpak ang drug war ni Duterte at ni Bato de la Rosa. God bless po sa inyo.